Diyos sa kalagitnaan natin. So, sabi po, ang tema po natin, it is all about God's Shekinah glory. Ano po ba ang ibig sabihin ng Shekinah glory? Ano po ba ibig sabihin? Sabi po, Shekinah glory, it means He caused to dwell, signifying that it was the divine visitation of the presence or dwelling of God on this earth. So ano po ang ibig sabihin nun? Shekinah glory, hindi lang po siya basta naranasan po natin, hindi lang po basta dumaan ang presensya ng Diyos. Ano po sabi? He is dwelling, He is remaining in our midst. And habang po nagdudwell po siya sa kalagitnaan natin, mas lalo pong lumalakas yung kapangyarihan ng Diyos. Mas lalo pong lumalakas yung manifestation ng Diyos, kagaya po ng mga naranasan po ng mga nag-encounter. Nakakaiba po siya, it is an unusual. Hindi po siya basta-basta, para po siyang explosive. Kaya po nandun din yun sa vision natin. Sabi po, a glorious church evangelizing. Ibig pong sabihin, in-aim po natin na in every of our service, palagi po nating maranasan yung Shekinah glory na sinasabi. Amen po ba? Na hindi lang po basta dumaan, na hindi lang po basta nakalimutan, dahil marami pong tao, pagkatapos po ng church, pag-uwi, bumabalik na po sila sa dati. Nakakalimutan na po nila kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Meron pong ganon. Pero po ang sinasabi po today, sa message po ng Panginoon, God wants you to experience this Shekinah glory na kung saan hindi lang dumadaan, but nagre-remain. Amen? And habang nagre-remain, mas lalong lumalakas, lalong nagkaka-intense, and mas lalong nagiging explosive. Amen po? Ganun po ang nais ng Diyos na maranasan po natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, ang title po natin ngayon, dahil po ang theme po natin, it is about Shekinah glory. The title of our preaching today is about Show Me Your Glory. Bakit po kaya Show Me Your Glory? Ano po kayang ibig sabihin nun? Malalaman po natin yon dahil doon po sa sinasabi ko pong presence ng Panginoon, the Shekinah glory, meron pong isang particular person na nakaranas nito. May hint po ba tayo kung sino yun? Sabi po, isa po siyang prinsipe. Amen? Isa po siyang prinsipe ng Egypt. Sino po ba to? Sa buhay po, malalaman po natin sa Exodus 33, verse 12 and 16. Sa buhay po ng isang prinsipe. Sa buhay po ni Moses. Amen? Basahin po natin on verse 12. Sabi po, Moses said to the Lord, You told me to lead these people, but you did not say, Who would you send with me? You said to me, I know you very well, and I am pleased with you. Sa 16 po, nandiyan na po ba tayo? Sabi po, also, how we will know if you are pleased with me and these people? If you go with us, we will know for sure. And if you don't go with us, these people and I will be no different from any other people on earth. So, ano po yung sinasabi dito ni Moses? Kasi kung mababasa po natin yung buong story, eto po yung ang Diyos po ay pinalaya na po niya yung mga Israelites sa pagkakabihag sa Egypt. And sila po ay papunta na po doon sa Promised Land. Dito po makikita natin sa verse na to, dahil kung mababasa po natin, meron pong sinabi ang Panginoon na ayaw kong samahan kayo. Kasi matitigas ang ulo ng mga taga-Israelites. They are very stubborn. Na baka habang naglalakad kayo sa journey nyo papunta sa Promised Land is ma-destroy ko lang kayo. Sabi ni Lord. Ngayon, sabi po sa verse 12, sabi ni Moses, Lord, sabi mo, kilala mo ako. Sabi mo, nalulugod ka sa akin. Kung talagang nalulugod ka sa akin, kung talagang kilala mo ako by my name, gusto ko, Lord, ikaw mismo yung sasama sa amin. Ayoko na meron ka pang ipapadala. Gusto ko, ikaw mismong si Yahweh ang sasama sa akin sa lupang pangako. Yun po ang cry ni Moses. Amen po ba? Amen. So, kung makikita po natin, na si Moses
po sa ating Panginoon. Hindi po siya natatakot kung ano po yung bugso ng kanyang damdamin. Ano po ang paalala dito? Na ang Diyos po natin ay hindi lang po siya basta Diyos na sinasamba natin. Sabi po, He is our friend, our greatest advisor, and our counselor. Amen? Na hindi lang po siya basta Diyos lang na nakadisplay na kapag meron po tayong mga kailangan, tayo ay halos luhod at lumalapit. In every day of our lives too, pwede po nating maranasan ng Diyos kahit nasa trabaho po tayo, kahit saan po. Sabi po, basta tumawag lang po tayo sa pangalan ni Jesus. Doon po tayo makakatagpo ng comfort, ng healing, and ng deliverance. Amen? Nakita po natin kung gaano po ka-powerful ito pong Diyos na sinasamba natin na halos kahit nasaan po tayo, palagi po siyang present sa ating buhay. Amen. Glory to God po. So, balik po tayo sa pinag-aaralan po natin. Dahil po, nalugod po ang Diyos sa buhay ni Moses. Dahil sa sobrang yung puso po niya ay kahit alam na po ng Diyos yung iniisip niya, sinasabi pa rin niya sa Diyos. Nalugod po ang Diyos doon dahil gusto po ng Lord na ganun po tayo. Na kahit alam na po niya kung ano po yung nilalaman ng puso natin, kahit alam na po niya kung ano yung iniisip natin, nice ng Lord na bino-voice out natin yon, na sinasabi po natin with all of our sincerity. Dahil po doon, nalugod ang Diyos, sabi po niya sa verse 14, in the book of Exodus, himay-himayin po natin siya para po maintindihan natin kung bakit po, show me your glory. Amen. Sabi po, His Maker offers it. Okay, Moses, dahil nalulugod ako sa'yo, dahil kilala kita, I myself will go with you. And verse 17, I'm sorry po, I will do what you ask because I know you very well and I am pleased with you. Napabasa po ba natin yon? Nakikita po ba natin? Wala po tayong PowerPoint po, computer po. So, kung makikita po, maliwanag na po. Sige Moses, kasi nalulugod ako sa'yo. Kasi kilala kita, kaya ako mismo ang sasama sa'yo papunta sa pangako. Kung makikita po natin, di ba parang okay na po? Dahil yun lang naman po yung hinihingi ni Moses, na samahan siya ng Diyos papunta sa lupang pangako. Pero nung narinig po niya yung sinabi ng Diyos sa verse 17, ano po yung sinasabi doon sa verse 17? I will do what you ask because I know you very well and I am pleased with you. Halimbawa po, ilagay po natin yung sarili natin sa buhay ni Moses. Kapag po sinabihan na po tayo ng Diyos na, sige, anak, sasamahan kita. At bukod doon, kahit anong hingin mo sa oras na ito, tutugunin ko. Hindi po ba tayo mag-grab ng opportunity na mag-ask? Ako lang po ba yung mag-grab ng opportunity? Kayo po ba? Amen. Parang natutulog po tayo ngayon. Hindi po ba tayo mag-grab ng opportunity? Amen. Mag-grab po tayo dahil humihingi po tayo sa Diyos na kung saan ay gumagawa ng posible. Amen. So, kung makikita po natin, kaya minsan, di ba, nagpupunta po tayo sa prayer meeting, sa ibang service, bukod sa nakikipag-communicate tayo sa Diyos, meron pong long sa ating heart na tutugunin ng Diyos kung ano yung mga pinapanalangin natin. Amen po ba? Amen. Amen. So, ganun din po sa buhay po ni Moses. In paraphrase po, sabi, perhaps, baka sakali dun sa sinabi ng Diyos na gagawin niya kung ano man yung desire ng puso ko, is tugunin niya ako. Amen? So, tingin po ba natin, ano po kaya yung tinanong ni Moses sa Panginoon? Ano po kaya yung nirequest niya? Kung tayo po kaya yung binigyan ng opportunity, ano po kaya yung hihingiin natin sa Panginoon? Siyempre, it is a question once in a lifetime, kaya dapat po talagang ginagrab na yung opportunity. Ano po kaya yung i-request natin? Siguro po sa family, Lord, please, sana ayusin mo na yung family ko. Lord, please, sana yung trabaho ko maging maayos. Lord, please, sana sa church maging okay, mas lalo akong gamitin, sana okay na lahat. Marami po tayong request, marami po tayong pangailangan, either financial status, spiritual healing, physical healing, emotional healing, amen? Maging si Moses po, meron din po siyang pwedeng i-request. Pwede po niyang i-request na, Lord, pwede mo ba kaming padala
I will do whatever you ask because I am pleased with you. Pwede po. Pwede po niyang sabihin, Lord, pwede mo bang gawing tupa yung mga kasama ko para habang nililid ko sila papunta doon sa promised land, wala akong naririnig na, Moses, bakit mo ako dinala dito? Moses, bakit kami nandito? Moses, nagugutom na kami. Kasi di ba po, pag tupa, ano pong sabi? Maamo. Hindi nagre-reklamo. Amen? Ganun po. Pwede po niyang hingiin yun na halos sabi nga po ang tupa, pag kinakatay na, hindi man lang nag-aano ng noise. Hindi po kagaya ng baboy kapag fiesta. Di ba po? Konting ano mo lang, malakas na. Amen? Pwede pong i-request ni Moses yun. Dahil hindi po biro ang mag-lead ng tao. Tapos lalo na sa wilderness pa, sa desert pa, na kung saan walang SMA, walang eselunga na pwede kang mag-stop by. Amen po ba? Hindi po biro ang mag-lead ng maraming tao tapos ganun pa po yung ugali nila na nagre-reklamo po according po sa Bible, sinabi. Pwede niyo pong i-request yun. Pero nung time po na yun, sabi po, meron something si Moses na hunger deep inside na kung saan ay hindi kayang isatisfy ng favor ng Diyos. Hindi kayang isatisfy ng miracles ng Diyos. But only God Himself. Naintindihan po ba natin? May something sa loob ni Moses na kung saan is hindi niya kailangan yung mga pinapakita ng Diyos dahil meron something na alam niya mismo na Diyos lang yung pwedeng makapag-satisfy. Ano po kaya yung na-request niya sa verse 18? Makikita po natin yung reason. 33 verse 18. Sabi po, then Moses requests, now please, show me your glory. Amen? Sabi po, ulit, sa 33 and 18, then Moses said, now please, show me your glory. Show me your glory, Lord. Ilang tao na po ba ang nakapag-desire ng ganon? Na bukod po sa marami silang pangangailangan, ang pinaka-dinidesire nila is yung makita nila yung glory ng ating Diyos. Nakapag-desire na po ba tayo ng ganon? Yung ganong kalalim, na ganong ka-passionate para sa Panginoon. Sa mababang version po, sabi po ni Moses, as he pleads and as he begs, na halos nagmamakaawa na siya sa Lord. Lord, please, show me your radiance. Show me your heart stop beating. Show me how strong you are, the way you move these mountains from left to right. Ganun po yung paraphrase ni Moses. Gusto ko pong makita yung beauty mo, the beauty of my Maker sa aking mismong mga mata. Gusto ko malaman kung ano yung mga fresh revelations na meron ka sa buhay ko. Ganun po yung desire ni Moses. Amen? And meron din pong sinasabi na kapag ang deepest desire natin, it is not about the things of God. It is not about the favor of God. Then, pumapasok po tayo sa isang gate na kung saan is mas lalo pa nating mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Amen? Kasi marami pong tao, sa totoo lang po, nag-double effort po sila para lang po makuha yung favor ng Diyos. Which is, huwag niyo po akong i-misinterpret, it is not wrong. Dahil po ang lahat po ng ginagawa nila ay para sa Diyos naman. Pero merong kasabihan po, kapag hindi ka interesado sa pagpapala ng Diyos, kapag hindi ka interesado sa pabor ng Diyos, but God Himself, yung nakikurious po tayo, sino kaya yung Diyos na sinasamba ko? Ano kaya yung kaya niyang gawin sa buhay ko? Ano ba kaya yung mas higit na kaya niyang gawin na gusto kong makita? Pag ganun po yung desire natin, then makikita po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay natin in our routines. Amen? Na kahit po parang ugwale lang yung routine natin, makikita po natin, God will turn it upside down. Na halos maiiba po kasi iba na po yung pagkilos ng Diyos pag ganun po yung desire natin. Nakukuha niyo po ba? Amen. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Kung nakikita po natin, malalim. Sobrang lalim po ng katuruan ng Diyos sa buhay po ni Moses. But I believe po na God will give us the knowledge and wisdom para po ma-understand natin kung ano po yung sinasabi dito.
And dahil po doon, nalugod po ang Diyos sa request ni Moses. Amen? Dahil sabi po sa lahat ng story ng Bible, si Moses lang yung nag-desire ng ganong ka-intense, ng ganong kalalim, ng ganong ka-passionate. Kaya sinabi po sa verse 20, in paraphrase po, he placed his servant where he can stand on a rock. Sa isang bato po, pinlace siya ng ating Panginoon. At sabi po ng Diyos kay Moses, you cannot see my face, for no man shall see me and live. 22 to 23, verse 22 and 23, I will cover you with my hand while I pass by, then I will take away my hand and you shall see my back, but my face shall not be seen. So, maliwanag po pagkakasabi, sige Moses, dahil nakakalugod ang iyong request, ipi-place kita sa isang bato na kung saan I will cover you with my hand while the Lord pass by. At when God gave Moses the signal na pagtaas po, ang makikita lang po niya ay, ano po makikita? Ano po makikita? Likod. Bakit po kaya hindi mukha ni Lord yung nakikita? Kagaya po na sinabi ni Brother Gani kahapon, mukha. Ganyan daw. Bakit hindi po kaya mukha? Kasi sabi po sa research, according po sa mga research, na ang face po ng ating Lord, it is so bright, it is so shine, na kung saan ay hindi po natin siya pwedeng makita ang literal face-to-face when we are living in carnal and flesh. Amen po? Sinasabi po sa Book of Revelation na hindi na nila kailangan ng araw, hindi na nila kailangan ng moon, dahil mismo yung splendor ng Lord is nagmamanifest sa buong heavenlies. Hallelujah! Glory to God! Ganun po ka-powerful ang ating Diyos, kung saan hindi niya kailangan ng ilaw, hindi niya kailangan ng sun, kung hindi siya mismo, yung kapangyarihan niya ay naging splendor doon po sa heavenlies. Kaya gano'n na lang po siya sambahin ng mga angels doon po sa kalangitan. Amen? So, kung gusto na po natin makita si Lord, pwede po, kapag will po niya. Amen? So, sa ngayon po, hindi pa po kasi tayo po ay nasa carnal and flesh pa po. Amen? Naintindihan po ba natin yung story? Napakaganda po, di ba? And as the story goes on, I believe po na meron na experience si Moses na kakaiba. Na halos siya at ang Diyos lang ang nakakaalam. And moving on, nung siya po ay bumaba na po doon sa kung saan ay tinagpo niya ang Diyos, nakikita daw po yung impact according sa 2 Corinthians 3 and 7. 2 Corinthians 3:7, nakikita po doon 7b, na in fact, sabi po, the face of Moses was so bright with glory, a glory that was ending, that the people of Israel could not continue looking at his face. So sabi po, hindi ma-deny na dahil po sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Diyos, nagmamanifest po sa kanyang mga mukha, na halos hindi po siya kayang tingnan ng mga kasama niya kasi sobrang nagliliwanag po. Yung po yung sinasabi na nakakover po tayo sa glory ng Diyos. Shimmering face. Yun po yung sinasabi. Ni wala man lang daw pong makitang nakakulot na noo sa kanyang mukha, o mga labing nakangiwi sa kanyang mukha, o sa kanyang mga mata na nag-aalala. Amen? Tingnan nga po natin yung mga katabi natin kung nakikita po ba natin yung glory ni Lord. Kung meron po ba nakakulot? Kahit alam po ba natin? Ano po ang itsura nila? O di po ba? Maganda? Amen! So, ano po yung itinuturo po sa atin ng verse na ito? Na kapag po ay tayo is nakapasok sa umbrella ng glory ng Diyos, hindi na po natin kailangan magsalita. Hindi na po natin kailangan ipamalita sa buong mundo, oh sister, brother, ngayon talagang sobrang nag-devotion